Hello, welcome back sa isang bagong edisyon ng The Parokiano Show at welcome sa Halloween special. At ang mga kasama ko ngayon, walang iba. Ganun pa rin, kundi ang aking co-host na si Chris, ang aking matikas ang kagilagilalas. Chris, kumusta? Okay lang, Kap. What's good, mga kaparokya? Putang ina mo, hindi, hindi bagay. Walang effects eh. Wala ba? Sa akin, pag nilagyan ko ng effects, ang pangit eh. Chris, kumusta? Yun. Nga, mga kaparokya, yun, goods tayo. Panibagong araw. Tsaka, ano na naman, bagong episode. Gaya nga sabi ni Kap. Special yung episode na to eh. Actually, ano nga to eh. Emergency. Hindi, ano to? Napagplanuhan to. Ahead of time, Chris. Ganun kasi tayo sa hindi tayo bigla-biglang magme-message na Kap, tara, guess natin si ganito. Dapat pag ganito, planuhin muna natin. Mga one day plan. Hindi, ito. Nice ko munang syempre pasalamatan. Chris, alam mo ba ang labi na natin na ang dami ng nararating. Ang layo ng nararating na ng Parokiano. So, kasi tiningnan ko sa Wow. Oo. Kasi tiningnan ko sa Teka, nawala ako. Dito sa Spotify for podcasters kung ano na yung mga nakikinig sa atin. Tapos, umabot na yung reach natin ng 8,000. Grabe. Grabe. Tapos, eto nga di ko alam kung talagang nakikinig sa atin to. Pero ayun, meron tayong nakikinig mula sa US, sa Russia, sa Canada, sa UAE, sa Netherlands, sa Australia. Para tingnan mo yung ganitong ginagawa natin. Akalain mong nakarating sa mga yan. Sana tayo, no? Ay, Kap. Dami na natin nabubudol kung saan sana tayo nakakapabudol. alam mo isa lang ang ibig sabihin niyan. Ikaw kasi yung secret weapon ng show. Hoy, kumusta na? Kasi nung last time sumakit yung tuhod mo eh. Sign of aging ba yan? Di naman. Papagaling na. Kasi sabi ko nga last episode, minor setback leads to major comeback to eh. Yan. Kaya ayan. Road to recovery. Maayos-ayos naman. Boyle, by the time na i-release to, October 31. So, on time na celebration ng Halloween. So, Chris, bago tayo mag-umpisa, sinong mga kasama natin? Ayan, mga kaparokya. Pakilala ko muna yung mga kasama natin. Siyempre, ito hindi na bago sa The Parokiano Show to eh. Ang all-leading scorer ng parokya at ng Cavite, si RJ Tolentino. Yan. Then, na-break na ba yung record niya? Na-break na eh. Na-break na. Ay, di, friendly lang yon. Friendly lang yon. Friendly lang. Wala Di pa pa daw daw sa official. competitive match. Oo, tama. Yan. Ito, Kap, may bago na tayo kasama. Hoy! Pucha! Oo, Si may Michael bagong Cera! Hoy, sino ba isang kasama natin? Fresh from Hollywood pa. Oo nga eh. Hindi ko na patatagalin, Kap. Papakilala ko na. Ang Rockstar. Rockstar. Taga Novaliches. Ang goalkeeper ng Parokiano. Gideon. Ang bakit ang pakilala mo? Pero kasi gagayahin ko pang PBB ang Ano no? Ang ano? gagayahin ko kasi yung pang PBB na ano eh. Ay, hindi, ito na lang. Intro. Ito kung pang PBB, sige, paano mo i-introduce si RJ?
Sige. Top leading scorer ng Cavite. Ng Etiba. RJ. Sige, ano? Ayusin mo naman, paano? Ang pangit tong introduction mo kanina eh. Ito, syempre, ang rise ng wala ko maisip pa. Ano tawag dito? Ang rakistang memer ng Novaliches, Gids! Kayong dalawa! Narinig ko! Shoutout sa inyo! Ito, bago natin umpisahan, kasi si Gids, ihuli natin yan kasi matagal na natin nililigawan na makasama yan. And it's been a long time na rin na nakasama natin sa show si Gids, no? Pre, sobrang busy niyan. So, hindi lang yun. 4 years. First time nagsimula. Oo nga pala, 4 years. Ito si RJ, di ba? From episode 13 na nakasama natin siya. Parang nakita natin na nagbabago na yung buhay niya. So, after nung guest mo dun sa most recent episode na nakasama ka namin, kumusta ka na, RJ? Ayun, ganoon pa din. Parang napapansin namin, gumagwapo ka. Medyo maaliwalas ang aura mo ngayon, RJ. Gumanda lang Gawa yung ba yan ng camera. work from home? Gumanda lang yung camera. Oo nga. Ikaw, Gids, sabi nga natin, since 4 years. 4 years tayo huling nagkasama sa ganitong platform. Anong nagbago sa'yo? Buhok. Short hair. Tapos, Oo nga, parang may kulay ka dati nun eh, no? straight hair lang naman. Yun lang, nothing's usual. The rest, sa football na. Oo nga. At alam nyo, dahil special episode to sa Halloween, mag-uusapan natin kwentong katatakutan, boy, sa ganitong oras na maliwanag. Kasi pinili namin ni Chris na hindi i-record to ng madaling araw kasi natatakot kami. Sa oras pa ni Jesus pa nakatatak sa oras 3:00 ng hapon. Oo, 3:00 ng hapon, hindi 3:00 ng madaling araw. Which is okay. Mas nakakatakot yun. May gising Ano, no? dun Kasi hindi 3:00 ng madaling araw eh. Mas nakakatakot yung kilala natin yung tumayo ng 4 na oras. Nakakatakot yun. Ito, ikaw, Chris, bilang, Kap, may babatiin lang ako, Kap. Kasi sige. maganda tong topic natin ngayong episode na to eh. Special nga eh, Halloween special. Babati ko lang, shout out kay Kuya Owen Reyes. Yan yung napakaraming episode na kasama natin siya dito sa The Parokiano Show eh. Tapos, syempre dahil Facebook friend at real din kami, friend din naman. Nakita ko yung yung FB story niya. So, ayun, pinapanood niya yung recent natin episode ng The Parokiano Show. Yung tungkol doon sa Uni Team. Ano bang note niya? Ano na? Wala Tungkol naman, Wala naman, lang. Shinare lang niya sa stories niya na pinapanood niya yung recent episode natin. So, wow, ayun, nakonect ko lang basta sa episode politics natin talaga, ngayon. Kuya Owen, maasa ka. Yan ba Kuya dahilan Owen. kung bakit naka 1 gig ka? Yan ba yung dahilan kung bakit naka 1 gig ka? Hindi naman, nagkataon lang. Ito kasi nasa ibabaw ng cabinet ko ngayon eh. Okay. Ah, Ikaw, Chris, bilang taong Ay, sige. Sorry. Nag-overlap na tayong technical difficulties. Sige, Chris, mauna ka na. Binati ko lang si Kuya Owen kasi sakto nga yung episode natin ngayon. Tsaka nanonood kasi siya ng episode natin. Yan. Avid viewer at listener na din siya. Grabe, how thoughtful of you, Chris.
Ah, Oo, sakto Dapat- sa episode. Eh. dapat meron kang pa-token of appreciation kay Kuya Owen yan, di ba? Oo, ano. Sige, next time. Lagi ramdam yung kahinaan mo ngayon, Chris. Talagang iniinda mo pa yung sakit mo sa tuhod. Pero, Chris, umpisahan natin sa'yo bilang co-host ko. Bilang taong probinsya, may mga kwentong kababalaghang ka na ba na nangyari sa buhay mo? Bukod sa ginos ka. Oy! Oh! Ay, ayun You na, heard it ayun na, first Kap. here. Di na ako magkikwento, Kap. Ayun na yung kwentong kababalagan ko. So, next, RJ, ikaw naman. Yun na agad. Seryoso. Doon sa topic, kwento ka ba? May mga time talaga umuwi ako ng probinsya sa Aklan. Personal experience na wala naman kasi di pa ako nakaka-encounter pero sa mga experience sa ibang tao or kwento-kwento, oo. Meron. Kasi di naman nawawala yun basta doon sa sa lugar namin. Hello. Panay Island. Yan, siyempre, uso yung mga kwentong ganun. Lalo na yung mga tungkol sa aswang. Ganun. Pero experience, never naman ako naka-encounter. Pero syempre, alam mo nung mga bata ako, yun yung madalas na panakot sa amin mga maliliit. So, yun talaga. Syempre, Panakot wala kang Nina, boy. Panakot Nino. ng mga matatanda, tsaka ng mga magulang namin pag oras na ng gabi, nasa labas pa kami ng bahay. So, Chris. ayun lang. Chris, gusto ko lang i-debunk yan sinabi mo na yan. Hindi yan pananakot sa inyo. Napapagod na silang tawagin kayo para papasukin ng bahay. Kaya na lang nila ginagawa yun. ano ba? Ang hirap naman papasukan itong mga bata nito. Ano bang gagawin natin? Sige, takutin na lang natin sila. Takotin na lang. Typical Tito Malas Vincent. nila, mga walang takot yung anak nila eh. Oh. Mga walang takot. Pero maririnig mo sa gabi, nag-aaswangan sila. Daddy, mami, may aswang ba sa kwarto nyo? Bakit may nagditilian dyan sa... Parang may Ay, umaalog. iba yun ah. Ay, ba yan? Ibang aswangan yun ka pa. Okay, so Ibang ang ganda ng Halloween episode natin, no? Talagang very colorful eh. Iba-ibang layers talaga, Chris. Oo. Ito si RJ. Seriously, wala naman ako encounter na Wala ka na encounter, pre. Wala pa naman. Kahit sa kahit sa eskwelahan or Kasi alam mo naman mga buildings dito sa Manila, mga lumang buildings na naman yan. Or kung mayroon man nag-exist na mga bagong buildings, erected from mga lumang buildings na may mga history din. Wala na. Siguro may i-share lang ako isang one time nung parang camping namin ng Boy Scout. Mayroon kaming may venue siya, eskwelahan din, pero may mga buildings din kasi siyang luma na. So, syempre pag mga maliligalig na Boy Scout, may tapat talaga nung gabi, tas pahinga na ng ibang squad or camp. Syempre may magkakayaya na mag-ghost hunting. So, punta-punta doon sa mga building na sinasabing may mga nagpapakita. Ako wala kasi talaga ako na-encounter na meron, pero yung mga kasama ko kaya nung one time na nagkwento sila na may nagpakitang ganito sa kanila, talaga as in nanginginig sila, tapos yung iba syempre mga bata pa, Boy Scout, elementary. So Chris, wala yun. Ako na nagsasabi sa'yo. Tinatanim kasi nila sa isip nila na may multo. So nabubuo yung picture sa isip nila na meron. Parang ganun din yung mga mentality ko. Ako may hawak nung flag namin doon sa squad namin, nag-wushu-wushu lang ako doon. Wala naman ako.
Ginagamit Alam mo ko yung parang masarap- sibat yung club goal namin. Alam mo, Chris, may isa ako nakakatakot na experience eh. Nung college. Ano na to? Mga 9 p.m. na sa isang building sa amin. Pre, magsisiyar ako, tapos nagulat ako, sarado na kasi siya. So usually, yung mga CR kapag sinarado siya, nalinisan na siya nalinisan na siya bago isara. Tapos nagulat ako may meron sa kubeta, tapos walang tao. Hindi ako nakakatakot yun, pre. Out of nowhere. May gawa ganun doon sa background mo, no? May kuha ganun. Pambato ka. Nagi. Ito si RJ. Pre, ikaw. Ikaw ba may mga encounter ka na ba na hindi mo malilimutan na nakakatakot? Or nagpatakot sa'yo? Wala namang masyadong nakakatakot. Ano lang. One time Gulat? lang na, parang ganun lang, gulat. Kasi one time, yung habang, Gago na tatawa ko si Chris, oh. Sige, tuloy mo muna, RJ. Sabi at tatalungin natin to. Laptop yung training sa call center kasi bago ka sa call center, may training muna yan. Bale, may pinapagawa sa amin online course. Ako yung pinakadulo sa likod. Bale, yung katabi ko, space na lang. Naka-headphones kami. So, biglang may boses batang bumulong na, anong ginagawa niyo? Tapos, na-shook ako. Napaharap ako doon sa mga katid ko. Tapos sabi nila, bakit daw? Tapos parang namumut na daw ako. Saan yan? Sa Alabang. Ay. Malapit sa Star Mall yan. Malayo, Northgate pa naman. Northgate, oo. Napaka-random lang. Paano yun, pre? Pucha, naka-headset ka, edi napasigaw ka? Hindi naman. Hindi naman. Nagulat na. Parang, yung reaction mo lang na biglang may sasalita na boses bata. Wala bang bata. Ganun. Gagi. Gago, nakakatakot nga yun. Chris, wala bang baon si Yahoogle na research dyan kung anong meron sa Alabang, lalo dyan sa Northgate noon? Ang bagal ng researcher natin ngayon. Walang sinisenya sa akin ngayon si Google. Baka busy doon sa klase niya sa Masters. Yung intern kasi natin, nagma-masters kasi ngayon. For info lang na mga bagong tagapainig. So, ayun pala. Dapat may binabatong crumpled na papel sa akin yan. Di, gago, Chris, ito seryoso. Yung NSTP namin dati, ito mga pre, NSTP namin noon, si Watts. Na kami, parang nag-camp kami sa Los Baños. Tapos syempre, parang 8 p.m. pa lang wala talagang ilaw. Dahil nandun kayo sa, pinaka ground field talaga. Tapos ang nangyari, siguro umulan pa nun, so naka-tent kami. And ang nangyari nung natuyo yung tent, kasi hindi ka nga makatulog ng basa, mga around 11 or 12, parang may kapihan or maliit na tindahan sa gilid ng field. Tapos ayun, parang dalawa lang kami ng kaklase ko nun. Tapos nagkakape kami, biglang yung tindera nung tindahan, biglang nawala. Syempre, alam naman namin taga doon siya kasi syempre kahit Los Baños yun, UP, may community na rin sa loob nun. Tapos siguro pa nga pagdating ng alauna, may nakita kaming, pagkatanaw namin, across lang, meron kasing hall para sa Boy Scouts doon. Tapos, alam naman namin walang ilaw. Tapos parang may nagka-flash na nagbi-blink.
So nakatingin lang talaga kami. Tapos nung nawala yun, unang-una nangyari, umulan. So, para magiging malinsangan yung atmosphere, yung surroundings nun. Nagugulat kasi kami, may usok pababa. Tangina, di kami hindi kami makatingin sa taas. Usually, Oo, di ba, ano ang fumes at ang usok, paangat yun eh. Putangin lang yan, anong 2009, may vape na ba nun? Wala naman. Tsaka hindi siya yung typical na ano eh, na usok na sigarilyo eh. Yung parang yung nilalabas sa mga party, smoke machine, parang ganun. Eh, syempre maraming matatandang puno rin naman dun. So, in-expect na namin yun. Parang hindi namin naubos yung kape, lumamig na lang, tapos nagpaumaga na lang kami. Tako talaga kami nun, boy. Parang Ano, nag-exist talaga nakakatakot yung na mga ano. Ha? Kap, yung Ha? Ano? nagtitinda ba ng kape, ano, maliit lang ba o matangkad? Hindi, alam, paano ko ba siya i-describe? Ano lang naman siya? ginang na taga doon. Tapos siguro, dahil probinsya naman yun, ano, alam mo yung lifestyle niya na parang bigla nagkaroon ng jamboree doon, na mga ganong oras, typically tulog na sila. Tapos parang nagising lang sila dahil may naghahanap ng kape. Kasi ibang mga kasama namin, ano, parang buong first year yun, ano, yung iba tulog, yung iba kanya-kanyang sama-sama muna. Kasi nga madilim, as in nakakatakot talaga. Kaya yun, parang yun na yung pinaka freakiest na ano, Yun, no, parang na may usok. experience ko. Okay, parang ganun yung nilabas si Gideon. Pero hindi ganun karami. Pero yung dahan-dahan lang talaga siya. Alam mong hindi ka pwedeng tumingala eh. Taka na baka nakatitig na sa'yo yun eh. Oo. Nakatakot yan, boy. Yun talaga. Tas, alam ko na na-reprimand kami nun kasi parang kinabukasan may event yun na parang team building. Kasi hindi kami, dalawa kami ng kaklase ko na hindi kami makakibo. Tapos kinuwento namin dun sa head ng Siwats that time na ano, yung experience namin kinagabihan. Pucha, parang days after, pagbalik namin ng school, tapos na-confirm nga nung ano na meron nga dun mga elemento na, gagi. Puro simba-simba ako nun. Ayoko na. At least nai-release ko na siya. Ano lang. Ibinila mo Gagi, nakakatakot nga yun. Yun yung dahilan kung Pero bakit curious dito talaga ako doon sa nagtitinda ng kape kung anong height. Kasi meron akong ano eh. Hindi, ano lang, mga typical na height ng Filipina, mga 5'3", ganyan. Pero ginang na yun, matanda na. Alam mong hindi naman siya, ano, dahil yung tindahan niya, pagpasok niya sa loob, nandun na rin yung tinutuluyan niya. Eh, nakita ko naman, may pamilya doon na natutulog din. Alam mo yung puro stall, sa, di ba, gilid ng field, puro stall ng mga tindahan. Siguro yung mga kainan ng mga estudyante ng UPLB. Ganon. Ganon, boy. Na ano lang ako kasi ako curious lang doon sa element na may ano, matandang ano, yun nga, yung nagtitinda ng kape. Tsaka kung ano yung height kasi parang may kagayang kwento eh. Kung maliit lang yung nagtitinda ng kape, talagang kikilabutan ako, Kap. Yun talaga. Kasi may parang kwento rin ako narinig na ganyan. Sige. Ano mo yan, expand mo yan. Ano lang, dinig-dinig ko lang din sa mga ano, kasi gaya nga ng sinabi ko noong una, parang wala pa naman ako na-encounter na ano, na paranormal or yung mga ganyang mga freaky o nakakatakot na experience. Sa ibang tao ko lang siya na ano. Gaano kalaki tapos, yung syempre na gaano kalaki 'yon? Gaano kalaki 'yon? maliit lang daw eh. Sa ano yun sa dating office. So, hindi lang naman kape. Nagkakape din? Iba-iba din. Nagano siya, ganon. nagpapakape siya. Hindi, iba-iba din okay. yung ano eh. Iba-iba. Ay, baba? Iba-iba yung nilala ko. Hindi, ikakwak natin to. Okay lang, sige, tuloy mo, ikakwak ko yan.
Oh, iba. Ano mo yung pag bumibiyahe ka doon sa syempre 'di ba may mga stopover. Dati uso yan, yung mga stopover pag uwi ka ng probinsya. May mga ganong kwento. Mm. Yung mga yun, di ko pa naman siya na-encounter na sabi may mga ganon daw na naglalagay doon sa pagkain or something tapos parang tapos gagamutin ka niya. Kasi siya rin yata yung naglagay or something sa May mga ganong kwento. Nakalimutan ko yung term basta parang ganun din yung kwento. Mm. Legit daw yung Sa pag ganun yung mga group. nalalakbay ka ng mga long distance. Oh, Lalo tama pa yan. Mga fiesta, ganun. Oo. May naglalagay sa pagkain. Yun nga yun parang Nakalimutan ko Hindi lang yung naman- term sa amin May tawag dyan sa amin. hindi masama maniwala sa mga ganyan lalo na pag matatanda. Pero ngayon kasi dahil 'di ba sabi nga natin nagbabago na daw yung panahon. Wag ka na daw maniwala sa ganyan. Pero syempre yung mga tao sa mga loob-loob ng mga probinsya, yung mga hindi naabot ng teknolohiya, pa rin yan may mga naniniwala pa nga sa anting-anting 'Di ba? Oo, meron So- na tayo kilala senador Oo nga. Naniniwala sa agiwat anting-anting di ba? Oo. Tapos nag-host pa naging bida pa sa Asian Treasures na anting-anting din. Na senador. Senator. Ito na. Inaabangan natin. Ito si Gids. Ito kaya tayo nag-imbita ng paranormal expert. Oo, kasi alam mo, hilig nito ni Gids, dati, nung galing pa siya sa unang trabaho niya bago mag-start sa pangalawa. Pre, alam mo pampatulog niya, nanonood ng Magandang Gabi Bayan, mga Halloween episodes. Pre, pampatulog lang ni Gids yun. Ewan ko. Gusto ko na simulan, pero hindi ko yung era ng Magandang Gabi Bayan nung 90s, Noli de Castro, syempre. Yung mga 1992 to 1999, something ganun. Yung mga filtered na, basta lumang video. Tapos yung mga orchestrated na hindi halatang pantunog Pilipino. Nakakatulog siya. Nakaka-focus siya. Ayun. Ang totoong definition ng Halloween ko is real world. Yung totoong pangyayari. Which means, for example, pag mayroong isang tumalon sa ito yung definition ko ng horror. Ayoko manood ng video na pag may tumalon sa building tapos nabali yung buto. Ayoko The rest, papatulog ko lahat ng mga horror movies. Kasi nakakantok yung mga orchestrated sound Yung mga ominous sound, basta something critical na tunog. Mga ganun. Oo. Paano pamparelax sa akin yun? Ewan ko, abnormal lang ba yung mga ganong klaseng tao? Ayun. Hindi, tama nga yung term mo, preference mo yan Oo. Ano ito pa? Hindi, Yung pelikula na Bigaten, Begotten, siya, horror movie siya, silent movie, na parang full black and white na para tinutorture sarili, parang recreation ng parang kwento ng Diyos. Ayun, papatulog ko yun, tapos ASMR lang siya, silent movie, na full white noise lang. Nakagano na ako habang nanonood ng madaling araw. Kasi insomnia akong tao Parang baliktad, di ba? Kapag may insomnia ka, bawal ka manood ng horror or mapag-isa. Tapos madilim pa na oras. Ewan ko. Yan yung parang pampatulog ko. Ayun boy, na naman. naalala ko nga itong since nabanggit ko yung Magandang Gabi Bayan na kabayan pa. Yung 90s nga na since wala namang AI nun, tapos parang alam mong kapag inedit yung video talagang edited, halata talaga Pero may mga instances na mga segments nun, for example, yung hindi ko taga makakalimutan na hanggang ngayon naalala ko pa yung segment nila yung multo sa video. Kasi yun Sa Banatulo. Parang subdivision siya, tapos ang nangyari, yung biglang may tumakbong naka-black,
Putang ina, ilang beses nire-replay yun, tas parang kada rerun, lagi kong naalala yun. And sa yung daylight pag mismong ginawa natin. daylight yun, oo. Diba? Ang lakas eh. Lakas. Which is, Hindi siya editable dahil wala naman ganun ka-advance sa technology para mag-edit nun. tsaka sinabi nila, wala silang nakita eh. Diba? Nahagip lang siya ng Ng nahagip camera. lang siya ng camera. Oh. And ay Yeah. pa, yung It's the same mga thing. minsan yung mga dulong episodes nila kapag minsan sila nag-set, minsan naglalagay sila ng back camera na naka lang, time lapse lang. Ah, Tapos puta, meron mo nga nare-record boy. Kaya iba talaga yung feeling ng ganun. yun nga eh. Ang kapares ng pinunod I got mo, the chills. yung pares ng pinunod mo na bata tumatakbo, na black, kapares niya yung Magandang Gabi Bayan na nasa sa loob sila ng ABS-CBN studio, merong bandila, yung yung Philippine flag, merong parang silhouette na nagapit sa sa bandila. Yan ba yung nag-strobe light? May strobe light pa? Oo. Oo. Yun yung ira ng Magandang Gabi Bayan. Basta magaganda rin naman. Okay din. Which is masarap. Yun yung na-miss ko dati sa Halloween nung 90s. Okay din naman yung mga 2004 nila Erwin Tulfo. Erwin Tulfo ba yun? Oo. Tapos na yun. Tulfo yun eh. Ayun, okay pa yun. The rest, iba pa rin yung era dati kasi alata mong orthodox Filipino sounding talaga eh. Sobrang klase. Which is yun yung nagustuhan ko sa Magandang Gabi Bayan. Which is, tumatanda na tayo eh. Siyempre, kailangan natin ng parang reminisce. So, balik alaala. Ang ganda lang. Balikan ng mga ito. Sorry. Mm. Yun yung preference ko. Pero ikaw Gids, kailan ka nagkaroon ng kailan ka nagkaroon ng hilig manood ng mga ganun? I mean, ang offensive na sasabihin ko, pero take this Some point, ba? Kahit nun bata ka, nanonood ka na rin talaga ng mga ganun. Takot ako dati nun, syempre. Kasi naniniwala ako sa Diyos. Religious ako ng tao. Simula nung naging wala na akong religion. Pero syempre nirespeto ko yung mga opinion ng mga may religious beliefs. Sabi natin wala na akong religion, hindi ako into politics as well. Wala. Hindi na ako natakot. Ang totoong katatakutan ko in this real world, yung syempre, at saka actually, nung time na wala akong religion, 80s kung tawag. 17 years old ako nun, pagkakaalala ko. Lagi akong gising na madaling araw para magbantay. Tinitignan ko sino yung mga market buy. Yun yung kinakatakutan ko sa mga ganun. Siyempre, mga Kaya nagabang akit bahay, yun nga eh. Yun yung basta man lagi akong gising na madaling araw. Walang pake. Patay lahat ng ilaw, nakaganoon lang sa terrace. Siyempre, subdivision eh. Walang katao-tao. Puno pa. Ayun. Nakaganoon lang ako. Nakatuloy lang. Stargazer ba kung tawagin? Nakaganoon pa lang. Pero Habang pumapasok ka nun? Pumapasok ka nun? Sa Hindi. daylight? Hindi. Ano pa yung college student pa ako. So, wala na naman. So, eto pa. Palagi ito sinasabi sa akin eh. Sabi daw, tuwing inuman, basta laging hating gabi, laging meron sila nakikitang multo sa tabi ko. Sabi nila, Gids, may katabi kang multo. Huwag ka lumapit. Sabi nila sa akin, huwag ka lumapit, please lang. Sa kanila? Huwag ka lumapit sa kanila? Huwag daw ako lumapit sa kanila. Sabi sa isip-isipan ko, kasi nga ata itong mga patulogin nyo ito, ginaganon-ganon ko na sila. So, huwag ka lalapit. Umiyak na nga humahagulgul na. Tapos minsan, parang, gumunan ako sa dito daw sa left side ko. Dito. Yan, sabi niya. Gumunan ako. Ayun, wala. Lagi ako nakaka-encounter na mayroon silang katabing multo. Lagi. Ayun nga. Ikaw daw? Dahil, ewan ko sorry hindi ako into spiritual or, ulitin ko lang, ewan ko, respetuhin ko yung beliefs nyo, pero hindi ko alam. Unless kapag nakita ko na sa mata. Ayun lang. Parang innocent, parang may linyang ganun innocent till proven guilty ba yun? Parang ganun. Yung mga ganun. Ewan ko, guess ko na. Pero interested ako kasi syempre,
obsessed ako manood ng Ghost Adventures, which is classic din yun. Zach Bagans. Ayun, mahilig pa rin ako manood ng mga horror movies kahit yun nga. Ang sobrang lakas maka-impact. Siyempre. Clickbait, horror, kaya nga horror. Ayun. Sa mga di pa nakakita ng tao, yung pa yung hinihiligan ko, wala, yun lang. So, end of story. Oo. Actually, yun din yung isa sa mga rason kung ba't hindi ako nanonood ng horror movies eh. Kasi ako, pinanganak ako may photographic memory. So, kapag nakita ko siya ng isang beses, na nagre-retain na siya sa isip ko, kung hindi ko man siya maalala ngayon, siguro few years or few months after, maalala ko ulit. Kaya, most of the time, mas inclined akong manood ng light or rom-com comedy ganyan. Kasi pag horror talaga, dude, kahit panaginip na pumapasok kasi siya. Kaya yun. Yan. Totoo yan. Oo. Totoo. Kapag nakikinig ka ng metal na pandemonyo, nalapitan ka ng multo. Kapag nanood ka ng horror, mayroong mag-aaway sa pamilya nyo. Pangatlo, pag hindi ka nagdasal, something na may mangyari. I mean, sorry. I mean, it's all about entertainment, pero depende pa rin yan based on a true story. Emily Rose, may mga ganun. Kasi anytime pwede kang atakin ng mga multo or mga demonyo. Ayun lang. So, if I were sa mga takot sa multo, I mean, try nyo lang i-embrace. Baka sila na yung lalayo. Parang ganun. Try nyo lang i-embrace. Sila na yung lalayo. Ewan mo. Embrace mo. Come on! Sabihin ng multo, why you gay? Why are you gay? Why are you gay? Why you gay? I mean, ewan ko. Ito si RJ. May ka ba? Naabutan mo ba yung era ng Magandang Kaybayan? Or Alam ko kasi nagre-run na siya ngayon eh. Pero yung classic na MGB dati, tas may mga palabas pa sa 7 or True Philippine Ghost Stories na libro na alam mo ng parang Wattpad na alam mo hindi naman totoo. May mga experiences. May hardbound, may mga hard copy pa nga na binibenta sa national bookstores, di ba? Yun yung binibili ko dati para gusto ko matakot. Kung gusto mo matakot. Yun yung binibili ko. Yung ang daming volumes nun no? Oo, ang dami nun. Kaya nga, pag natutulog ako, nagkukumot ako dahil sa nabasa ko doon sa like mainit, nagkukumot talaga ako. Dahil doon sa nabasa ko sa True Philippine Ghost Stories, yun nga, ng paa. Nangahawak ng papag. Kaya pag natutulog ako, nakakumot talaga ako kahit mainit pa yan. Mag-isa ka lang ba? Ganun, sa kwarto? Hindi, may kasama naman. May kasama ako, nagkukumot talaga ako. Dahil Apo, na-retain sa na-retain sa isip ni RJ. Para tumatak sa yung grade ba, mga grade 4, grade 3. Mga gano'n na yung tapos nabasa mo pa yun. Oo. Di simula nung tumatak na sa isip ko. Yung higaan ko nung grade 4 ako, double deck. Ako yung nasa taas. Sakto doon sa kwento, nasa taas daw siya ng double deck. Tapos yung mahawak ng paa niya. Kaya yun. Ginakatakot nga yan. Pag yung mga kwentong double deck or yung kama mo na may malaking gap sa sahig. Usually sa mga horror movies, pag sumisilip ka, may nakatingin din, may nagtatago na ba? Nandun sa ilalim ng kama. Monsters under the bed. Boy, ang pinaka talagang para sa akin, kung may kasi syempre nung college, parang nanonood na rin naman ako nung horror movies gawa ng pag mahaba yung vacant, tapos dati sa SM, uso pa yung movie fiesta na pwede kang makanood ng nostalgic eh. Yung pwede kang makanood ng isang movie ng buong linggo ng 20 pesos. Tsaka naging 25 na siya. Yung Bangkok Haunted 3 tsaka yung Shutter, doon ko lang napanood ng buo.
Yung shotgun. Actually, hindi naman siya totally buo. May mga cut-cut pa din yon, tsaka yung Insidious nung una napanood. Ay na. Sobrang na-amaze ako gumawa ng horror yun, tay, kasi sobrang nakakatakot talaga. Grabe yung time Lalo na Yung type, yung Kap, yung Art of the Devil, hindi naman siya pero, di ba? Yung, ilang part na ba yun? Basta marami na yun basta yung Art of the Devil. Tungkol sa, Hindu or Buddhist practice, yung mga voodoo na, di ba? voodoo, oo. Grabe rin yung mga ganun. Nag-iba naman kasi talaga yung quality rin pag alam mong hindi gawa ng Christian religion yung yung horror. Like ito nga, sa pag Buddhist. And may mga traditional religions. Iba yung level ng takot eh. Mas intense. Kasi di Oo. ba, unfamiliar sa'yo eh. Oo. Rumirehistro practice, yung familiarity. Oo. Tsaka di ba, sa Buddhism, ilang Diyos ba meron sila? So, ang nangyayari, parang napaghahalo mo yung horror, tapos kung ilang form ba meron ng Diyos sila. Kaya tayo nakakatakot talaga yung sa Shutter pa lang, tsaka yung Bangkok Haunted 3 eh. Naalala ko naman eh. Pero may isang sequel. Parang yung Bangkok Haunted kasi para siyang shake, rattle, and roll dito. Mga 80s. 80s Ano? era. Mga 80s era ng Shake, Rattle, and Roll, hands down. 80s. Okay. pero yung medyo modern ng pangit na eh. Ayoko. Kasi wala AI eh. I mean, respect pa rin. Ginagawa pa nila yung role nila, pero iba pa rin ang old school. I mean natin, so, ang pangit pakinggan, boomer tayo. Iba pa rin. Siguro kay Chris Aquino na mga movies na horror, yun, medyo okay pa. Kung suy, ganyan. Kung so, oo. Kung siya nagpa-trauma sa kapatid ko. Pati yung kasama Ano na? din ba nito? Yung kung siya nagpa-trauma sa kapatid ko. O gagi, yung may bagwa. Yun, di ba? Oo. Ikaw may chant-chant yun. Pag yan, tinatakot namin. Tayo lang, tipigas yun. O gagi, tas ang hardcore din ng ABS noon dati, alam naman nila yung kadalasan nanonood ng mga commercial sa TV nila. Nagpapatay na ng ilaw sa gabi, typical na household, Filipino household. Tapos tapos bigla sila magpapalabas ng commercial na gano'n. Putak yun. Nakakatakot talaga, boy. Effective eh. Ito, sige. Yung pinaka all-time talaga na pinaka hands down na pelikula pang laban talaga. Yung nakapagpa-stand out. Noong 90s ka, kung 70s or 80s born ka, Blair Witch Project. Pero, tayo mga era natin, the rest, ang pinaka nakakatawa talaga. Yung out of nowhere, paranormal activity. 1. Yung totoong paranormal talaga na ang galing umakto. Maganda. Oo. Pero alam ko nagkaroon ng installment yan Paranormal Activity ba? May 2, 3, tsaka 4 ata yun. Oo. Yung mga 4 and 5 and onwards, okay. Parang pinilit na lang pinilit na lang magkaroon ng sequel. Parang yung sa Insidious din, yung Danan, parang sinundan na lang din. Kasi yung Insidious kasi low budget film tapos biglang yun yung top grosser na from an indie film industry company. Oh. Weird. It is what it is. Hindi naman kasi yung Insidious lalo yung may isang scene na nasa kusina, nagpapalitan ng usap, biglang yung isang scene, biglang yung demonyo lumabas ang pusa. Atakot eh. May gulat. Tarantado. Pinatid ko talaga. Yung transition nun, Palipat-lipat. Tapos biglang, jump. May gulat, oo. Tarantado. Ayun. Oh, yun. Okay, bago tayo magtapos, Chris, baka may mga gusto pa sabihin sila RJ tsaka si Gids. Ikaw muna, RJ.
Yun lang. Happy Halloween sa inyo lahat. Trick or treats. Trick or treats! Yung kilala natin kaya na ano, na maliit ano, pwede kaya siyang mag-trick or treat pa. Ay, oo. Ay, oo. Hoy, Oo dyan. Pwede pa. gag. Timpa, kumbaga. Pwede pa. May hilot pa ba? Ano? Pwede bigyan ng trick or treats yun. Inisip Ikaw ko nung bibigyan ng trick or treat. Hindi, baka kasi pag nag-ano ka nun, mamimili pa yun ng ay. Ang haba naman ng ikakwak ko. Nag-example pa ako. Ano ba horror? To, ba't may... Hindi, nakakatakot talaga siya, boy, kasi tumayo siya ng 4 hours eh. At hindi natin kaya tumayo nun kasi 1 hour nga na nakatayo ko. Talay ka na eh. Ngalay, oo. Ito si Gids Ay, kasama alam mo, ko nun Kap, eh. naniniwala ako sa kwento ni Gids. Alam mo, Kap, naniniwala ako na kapag may inuman, may kasama siya. Di ba nag-inuman tayo, may kasama siya? Oo nga no, si Gids. Nag-inuman tayo kasama si Gids. May kasama rin siya, no? Oo, may kasama ka, Gids eh. Kaya alam ko, pag nagtumata, Naniniwala ako tumatagay- doon, naniniwala ako. pag tumatagay ka, di ba magtatapong ka sa demonyo? Yung unang tagay. Ay, ewan ko, parang dibang ko dyan, parang ang pakla ng lasa. Yun yung alis sa demonyo daw sabi. Which is, tinry ko lang, ang pakla. Iba yung pakla Chris, sa saliwa, diba? Naalala ko, di ba, one time lang din siya uminom? Kasi di na sumunod. Ay, oo, inano lang, yung inalok lang ni Gids yun, yung pang saboy nga na ano. Oo, lang ano ininom sinabo niya eh. yun. Di Isang na shot lang. nasundan. Ayaw na. Oo, di na nasundan. Ayaw na niya eh. Oo nga. Kaya naniniwala ako sa kwento ni Gids na kapag Oo nga. may inuman session na kasama siya, meron talaga siyang bit-bit eh. Tama. Gids, ikaw. Last words bago tayo mag-wrap up. Makinig lang kayo sa Soaring Through Depths. Lalo na meron kaming isang, metal, pero horror, snare trap. Yun lang. Tapos, ang pinaka-horror sa akin sa susunod na sa susunod na ilang oras, El Clasico. Kakabahan ka na. Oo nga pala. Ah, Pero before na, by the day na ma-release natin ito, tapos na El Clasico, Chris, di ba? October 31 lalabas to eh. alam na natin yung resulta. Oo. Okay, Ikaw- manifesting tayo. Tama. Sana tulog. For sure. Yun yung minamanifest natin, sana tulog. So, ano, tulog. So, Chris, Pagtulog ang malas, gising ang alas. yan. Chris, anong dapat nating gawin? Ayan, so ayun mga kaparokya, ugaliin nating mainig at manood ng The Parokyano Show para sa ganitong makabuluhan at nakakagimbal na mga talakayan tulad nito. At actually pag-uusapan natin next episode yung mga runs ng nag-submit sa atin ng letter. Chris, Hoy, may papaba. At syempre di-discuss abangan natin natin yan. yung syempre dahil kasama na rin natin si RG tsaka si Gids, i-discuss natin yung Soaring Through the Depths na rin. At matagal na rin natin hindi nakasama si Gids. So, mula sa akin na si Lem at sa co-host ko na si Chris, kita-kits po sa mga susunod na episode at mabuhay po ang parokya. Peace out, yo.